Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang aking technical analysis dito po kay Dog with Hat ngayon pong November 28 taong 2024. Pero quick update lamang po tayo rito kaya diretso na po tayo sa pagte-technical analysis sa kanyang daily chart time frame na ito. Ayan, ito pang nakalipas na November 20 yung aking previous projections dito kay Dog with Hat. At isa po sa aking mga projections dito ay nasabi ko na ito po ay makakaranas ng consolidation. Ayan, patuloy po na makakaranas yan ng consolidation. At mukhang yan po yung nangyari nitong sumunod na araw nito. Ayan, pero nung sumapit po ang November 26, 25, yan, 25 po pala, ay dito na po siya nakaranas ng pagtagos dito sa ating minor support dito. At ayan, umabot po siya rito malapit. Ayan, yung sumunod na araw, November 26 ay halos malapit na po siya na bumagsak dito sa sunod na minor support natin dito sa 2.869. Kaya yan, ang kagandaan po dyan ay meron po tayo nakaabang na mga buy pending order. Kaso ang problema ay hindi po na-trigger yung nakaabang na pending order natin dito sa 2.869. Halos napakalapit na. Sayang, hinabaan lang sana niya yung kanyang karayom, ay triggered po sana siya. Pero ayan, meron po tayo na trigger dito na isang buy pending order dito. Ayan, na-trigger na rin po yan mismo noong November 20. At dahil dyan ay syempre magsiset po tayo ng set po tayo ng isang sell pending order dito sa 3.810. Ayan. Ngayon ay meron po tayong isang trend support dito. Ayan, nabasag rin ito nitong nakalipas na mga November 19. At ito po ay nagsisilbing isang trend resistance. Kaya palitan natin ng kulay green. Ayan, lahat po ng mga kulay green ay resistance. Lahat naman po ng mga kulay red ay support. Kaya mapapansin po natin dito ay ayan, nagsilbi po itong isang matibay na resistance. Halos yung mga candlestick natin na nabuo mula November 20 hanggang November 25 ay nagkaroon ng rejection sa ating trend resistance line na ito. Kaya ayan, ngayon ay nabasag na rin yung ating support na ito. Ayan, kaya update po natin yung nabasag na support natin dito. At ito na po ay nagsisilbing isang resistance, minor resistance. Ngayon ang aking analysis po rito ay yan, mukhang ngayon makakaranas po ng consolidation itong si Dog with Hat. Kasi mapapansin natin dito sa ating QQE mod indicator dito sa ibaba ay halos walang nabubuo na mga QQE bar. Nag-umpisa po namang hina ang volatility nito noong nung bumagsak po siya. Yan, itong nag-umpisa siya noong November 14. Yan, paliit ng paliit yung sukat nito. Yan po ang naging epekto nito. Bumagsak ang presyo ni Dog with Hat. At nitong nakalipas po na November 18 ay dito po lumabas yung kulay gray na QQE bar natin na nagsasabing nanghihina na ang volatility ni Dog with Hat. Kaya yan po, nag-consolidate siya. At nagsasideways na lamang po yung kanyang paggalaw. Meron pong lumabas na mga kulay red na mga QQE bars dito noong November 26 hanggang November 28 na nagsasabing posibleng magpapatuloy pa sa pagbagsak sa mas mababang support itong si Dog with Hat. Kaso ay maliliit po yung mga sukat ng mga ito. Yan, at hindi naman po lumalaki. Ibig pong sabihin ay magpapatuloy lamang po sa consolidation itong si Dog with Hat at mababa po yung tsansa na ito ay umangat sa ngayon. At yung ating Hazard indicator ay ganun din, lumiit na po yung sukat nito. Yan, pero kulay green pa rin po siya. Bullish market condition po ang signal pa rin natin dito sa ating Hazard indicator, kaso lumiliit na po yung sukat nito. Ibig pong sabihin ay nanghihina na po ang bullish na momentum nitong si Dog with Hat. Kaya ayan, dahil po yung mga signals natin dyan ay mukhang ang magiging galaw po nitong si Dog with Hat sa mga paparating na araw ay magkukonsolidate lamang po siya. Syempre, nandyan pa rin po yung chances na posibleng bumagsak itong si Dog with Hat yan, sa mas mababang support bilang isang pullback or correction. Kaya kung pag nabasag po yung ating minor support dito sa 2.869 ay yung sunod po na support natin ay nandito po sa 2.5. Ayan, mas mababa. Kaya
Yan, malaki po ang kanyang ibabagsak kung sakaling nabasag yung 2.869 na ito. At syempre, nandyan naman po yung posibilidad na umangat itong si Dog with Hat. Ayan, at yan po ay kung makakabalik po siya sa ibabaw ng ating minor resistance dito na 3.196. Pero sa kanyang pag-angat ay posibleng makakaranas po ulit siya ng struggle kapag umabot po siya rito sa 3.483 na resistance natin. Kasi nandyan pa rin po yung ating trend resistance dito na gaya ng aking sinabi kanina ay ilang beses pong pinatamaan ng candlestick dito, mga nakaraang candlestick na Dog with Hat, pero ayan, nauntog lamang po sila. Kaya matibay po talaga ang trend resistance natin dito. Pero kung pag nalampasan niya ang trend resistance natin na ito, ay sa tingin ko ay dito na po siya mag-uumpisa sa pag-angat sa mas mataas na presyo. Posibleng balikan po niya itong 4.217 na presyo. Kaya ayan. Pero sa ngayon ay base po sa pinapakita ng ating dalawang indicators ay mukhang mas mataas po ang magiging galaw ni Dog with Hat sa mga paparating na araw ay magko-consolidate po muna siya. Kaya yan, hintayin na lamang po natin na siya ay makakuha ng sapat na momentum. Ayan, bullish or bearish, at dyan po natin na malalaman kung saan yung kanyang sunod na magiging trend direction. At ayan, sa mga bago lamang po rito ay check na lamang po ninyo ang description ng video na ito para malaman kung anong platform at mga indicators ang ginagamit ko dito. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.